Yan. So, nandito na naman po tayo sa property na pinare-relocate po sa atin na 3 hektarya. So, dito po ay napakalapit lang sa town proper ng Lopez dahil ito po ay tumuhog mismo sa pinakang frontage po na Barangay Road. So, kung nyo mapapansin po din sa may pinapipistuhan ko ng likod na ito na po yung pinakang frontage natin. Ito po yung way niya papunta po ng town proper ng Lopez. Ito po nga kinapipistuhan natin ito. So, bali mayroon po siyang frontage na nasa 70 frontage. So, update ko lang po kayo doon sa isa nating YouTube channel na Art of Field. So, hindi po ako ang gumagamit ng YouTube channel na account na Art of Field na yon. So, ang aking pong ginagamit na Art of Field ay itong Art of Field Realty 2 po. So, bali ako po yun. Lagi po ako nagpapakilala sa mga ating nakasubscribe sa ating YouTube channel na Art of Field na ako po si Erwin Sivera. Yan. Dahil yung isa pong Art of Field ay muli na naman po nilang ginagamit ngayon. So, hindi po ako yun na may subscriber na nasa 843 subscriber. Yung pong aking na YouTube channel na Art of Field Realty 2. So siya po ay bago pa lang, nasa 50 plus pa lang po ang kanyang subscriber na yon. So inuulit ko po sa mga buyer ko po, lagi nakasubaybay sa aking YouTube at mga ina-upload na mga murang farm. So iba po yung akin na ginagamit na ito. Ito po ay Art of Field Realty 2. So samahan nyo po ako sa pagpasok dito sa property na pinabibinta po sa atin na 3 hektarya. So napakaganda po nito. Bali, siya po ay may nasasakupan dito na overlooking. So pasisilip ko na po sa inyo yung pinakang nadadalhan po ng kanyang property na may overlooking. Yan, mapapansin naman po nyo sa may likod ko na yan. Dito po yung pinakang barangay road niya. Ayan po. Dito na po yun. Kinapistahan ko ito. Nasadalhan pa po ito ng ating property na pinabibinta po sa atin na 3 hektarya. So samahan nyo po ako sa pagpasok sa loob ng pinakang dulong-dulo po doon sa pinakang property na yun sa dulo. So papakita ko po sa inyo yung pong may pisto ng nyug na yun, may bahay na yun. So nasa boundaryhan po, may muhon po tayo sa pinakang gitna po nung karsada dyan nakabaon. So dito po yung area niya na magandang spot na may overlooking po. Ano, mapapansin naman po nyo sa likod ko, yan po yung spot na may overlooking po. Then ito naman po yung pinakang barangay road po niya. Kaya ang sasakyan po natin dito ay pasok na pasok po sa area ng property. So iikutin ko na po itong 3 hektarya to. Samahan niyo po ako sa pagpasok dito. Ito po ay napakamura lang na pinabibinta po sa atin ni seller. So mga ka-farm, so dito na po tayo nag-start. So ito na po yung na sinasabi ko kanina na may bahay na kalapit po ng ating property. Then ito na po yung cemented road na daan niya. Then dito po sa kinakatayong ko ito, dito dati nila binilugan yan ng guhit dahil yung kabila naman po na yan, may tanda na po yung puno ng nyug na yan. So nabili na po yung area na yan. Dito na po tayo sa area na to. Ito na po yung ating property. Mula po doon sa may nyug na mataas na yon, then doon sa may isang nyug na isang puno na yon, hanggang doon na po yung pinakang ating nadadala ng property. So ito pong karsadang ito ay nasa pinakang boundary po ng ating property to. So may nadala po tayo dyan na gaunti na bahagi na portion na pwede po natin pagtayuan ng ating business. So pwede tayo dyan magbahay sa area na yan. Yan may flat land na area na yan. Then dito naman po sa area ng kabilang karsada na ito, so ito naman po ay slope na mababa lang na marami pa po na nilalamang mga nyug. Yan po kasi masisilip naman po nyo sa screen ng video natin na ito na medyo anhayan lang po. At ang kagandahan po nito na property na to, pagbaba mo na sa sasakyan, so property mo na, pwede ka na dito magbahay, pwede ka dito. So sa tubig naman po walang problema dahil may bukal po tayo dito. Ang electricity naman po, meron din tayo ditong source ng electricity. At malapit din po tayo sa school ng high school at elementary na andyan lang po sa baba yung school ng high school at elementary. So sa mga naghahanap po ng property na merong overlooking spot, so panalong panalo po ito sa mga hanapin po ng mga ating mga buyer dyan na mahilig po sa mga ganitong area po ng property na magandang view, lalo na pag sapit ng umaga. Yan, kita po natin dyan yung area po ng property na kabilang yan. Yan po yung overlooking. Ito na po yung ating property. So tanaw po natin ito. So madami naman po siyang nilalaman na nyug at kalakasan pa po bumunga. Yan, mapapansin naman po nyo kahit mababa pa. Yan, may area po ng baba na yan. So may fruitberry pa tayo nasasakupan dyan, yung hanggang kalabaw na yun. Then may mga anahaw. Pasisilip ko naman po sa inyo dito yung pinakang signalan po ng mga tao dito natambay sa may area po ng property na to. Mapapansin naman po natin dito yung ating mga hardwood na mga gymnina. Ayan po. Yan, madaming fruit bearing saging. At ang kagandahan pa po nito, tuhog na tuhog po tayo talaga sa barangay road. So hanggang baba po nasa boundaryhan po natin. Din ito po yung kabilang portion po ng area ng property niya na pwede po nating pagtayuan ng bahay.
Dahil yung karatig naman po nito, so yan po ay may bakod na by wire na. Yan po ay farm na, nabili na. Bali pasisilip ko po sa inyo yung pinakang boundaryhan po na dito. Na ito po yung may bakod na yan. Makikita naman po nyo yung pinakang sinasabi ko sa inyo na karatig po natin na farm. Yan po ay nabili na. Ito po. Area na to. May bakod na by wire. So dito po tayo. Itong walang bakod na walang tanim po na fruit bearing saging. So ito po yung karatig natin na farm. Yan po yung by wire na sinasabi kong may bakod. Yan, tinuturo medyo nasusukalan lang po. Yan. Yan na po yung karatig natin. Pababa pa ganyan. Then ito na po yung atin yung medyo upland na to. Then may overlooking po tayo. Pasisilip ko po sa inyo. Pinaka-overlooking naman yan sa taas. Yan, dito na po yung isang part pa ng isang overlooking na sinasabi ko din. Yan po yung part na baba na yan. Mapapansin naman po natin yan may mga fruit bearing at mga nyug na yan. So meron naman po tayo dyan boundaryhan. So may tanda na po dyan yung mga puno po ng niyog. Then dito naman po yung tinatambayan dito na signalan po ng cellphone. Yan pong may kubong yan. So nasasakupan pa rin po ng ating property yan. Bali dito po, tanaw natin dito yung school ng high school. So mga high school po sila, mga nakatambay dito sa kubong yan. Yan po ay dito nagsisignal sa ating property. Yan, makikita ko na po sa inyo pinakang overlooking spot po niya. So meron naman po tayo dyan karatig na may wifi. Yan po yung antenna. Then dito na po yung pinakang reality po ng kanyang property. So tumuhog tayo ng barangay road. Then bumaba. Then may overlooking part po tayo dito. Yan, makikita naman po ninyo yung pinakang overlooking dito sa area ng property na to. Yan. Ito na po yung pinakang reality niya. So hindi naman po siya totally na flat land na area. Pero may mga flat naman po siya na bahagi na pwede po natin na pagtayuan ng ating business o ating bahay. So dito sa area na yan, mapapansin po natin yan, pwede po tayo magtayo ng hardware o kung ano man po dyan. Dahil dito po sa dulo nito, ay nandyan po ang barangay hall. Then nandyan na po ay marami po tayo dyan mga kalapit bahay. Then meron din po dyan sa unahan, sa Sumalang na school po ng elementary. Dito naman po sa Santo Niño, na andyan din po ang school ng elementary at high school. So napakalapit po natin dito sa mga hinahanap po ng mga buyer na nag-i-inquire sa amin ng ganitong property. Yan, mapapansin po natin talagang dito po pag umaga makapal po ang pags. Anong oras na po ngayon? O bali alas 10 na po. So ang pags po ay nawawala na dyan sa area po ng mga bundok na yan. So hindi na po natin siya kasi nung napapansin at nakikita. So bali pupuntahan ko naman po yung pinaka-area po ng property doon sa pinakang baba na po ng property na mapasilip ko naman po sa inyo yung mga produkto doon ng mga niyog na sasakupan pa. At naandun din po yung pinakang boundaryhan. So dito naman po sa area na to, hindi tayo dito makakadaan sa may area na bahagi na to. Gawa nang dito po talaga ay napakasukal po. Dito sa area na to. Bali ipasisilip ko na lang po sa inyo. Bali nag-slow po siya dito. So ito po ay 3 hektarya. So yung mga gustong kumontak sa aking WhatsApp and Viber, andito po yan. Makikita nyo sa taas ng screen. Yan. Andito na tayo sa pinakang taas. Yan, pinakang overlooking spot po niya. Kaya yung mga buyer dyan na gusto mag-inquire nito, kumontak na lang po kayo sa makikita nyong number sa taas ng screen na yan. Yan, so bali andito na po tayo sa loob ng property. Then ito na po yung karatig natin. Mapapansin po natin yung bide bar. Mula po doon sa tumuhog ng karsada, yung pong tinuro ko sa kanina sa video na una na yun. So ito na po yung atin na property. Yan, kung mapapansin naman po nyo, ito po yung mga produkto po ng mga nyug pa niya at meron po pong mga fruit bearing saging. So yan pong palaya na yan. So yan po ay kaboundaryhan na natin. Hanggang doon po sa may bulak na yun. So ito na po yung sinasabi ko sa inyo na property na nadadala nung 3 hektarya. So ito po ay murang-mura po sa atin na pinabibinta ni seller. Ito po ay nagkakahalaga lang ng 60 pesos po per square meter. Kaya sa mga buyer po natin dyan na gusto pong mag-abil ng ganito na 60 pesos lang po per square meter. Meron pa tayong frontage na nasasakupan ng karsada. Then meron pa po tayong spot ng overlooking. Yan. So dito naman po sa lukad po nito na harvest dito. So hindi ko na po natanong do sa tao po nila na nagluluka dito. So sa dahilan lang po na ito pinagbibinta na gawa ng mga tao na lang po nila yung naglulukad. So may edad na po silang magkapatid na dalawa. So ang bali nakapangalan po sa title nito ay kanilang magulang. So yung po mga magulang nilang yun ay patay na.
Wala naman po sila magiging problema na yung mag-aabil nito, gawa ng ito naman po ay may hawak na sila na mga dokumento na talagang naka-ready na yung mga death certificate, then family tree nung mga magkakapatid po nila na nagmana nito. So wala na po tayo magiging issue sa mga manahan po at mga documents po ng property na 3 hektarya. So kagandahan po nito, dito po sa loob ng property, yung boundaryhan po natin, meron po dyan na pathway. So mayroon po tayong dikit sa karsada na pasok ang sasakyan, pwede po tayo magbahay doon. Dito naman po, pag ikot natin dito sa loob ng property, so hindi rin po tayo mahirapan lumakad, gawa ng dito po ay pathway naman po yung dadaanan. Yan, pathway, mapapansin po nyo, pathway, then may karatig po tayo dyan mga farm na talungan sa area po na yan, kabila na yan. Diyan naman po sa may part na yan, naandyan po yung ilog, hindi po nagkakate yan. So napakaganda po nitong property, inuulit ko po. Ang property to ay madami po siyang produkto na niyog, din may overlooking spot. So lilinisin na lang po natin yan sa maglilinis naman po ng property na to. Marami po nagre-recommend dito na taga rito lang po sa lugar na to, na sila daw po mismo ay tutulong sa paglinis ng property. Mababa lang naman po ang hinihingi nilang upa dito sa paglinis po dito sa property na 3 hektarya. Yan, ito na po yun. So napakaganda naman po at napakarami po niyang produkto. Nakakita po ako dito ng mga hardwood na kahoy. Marami pa naman po pala talagang nilalaman ang 3 hektarya na mga produkto na niyog. So doon po sa may bungad, then hindi naman po siya punong-puno ng tanim na doon. May ilan pa po ako dito nakikita ng fruit berry. Yan po, may langka. Yan. Maganda naman po. Gawa ng karatig nito, pinakang farm na rin. May bakod po na by wire. So ito po yung property na 3 hektarya pa na nadadala na 60 pesos per square meter. Napakarami po naman na niyog. Kung nyo mapapansin po, napaka smooth lang naman po ng pagpunta dito. So ang kagandahan po nito, yung po pinakang entrada po niya, yung startan ko po ng video, yung po yung pinakang pasok na pasok ang ating 4 wheels. Yan, dito po yung area pa sa may part na yan. So meron po tayo mga hardwood. Ayan po yung mga apitong nakahoy po, yung isang puno na yun na malaking puno sa menyug na yun. Apitong po siya na hardwood. Then meron pong mga banaba sa area na taas na yan. Then dito naman po sa may karatig na to, dito na po yung ating mga kalapit bahay. So marami po ditong bahay. Nandiyan din po yung ating source ng electricity. Nandiyan na rin po yung ating kuryente. Dumaan po sa area po ng property na yan. Dito po napapansin ko ay talagang mayroon po dito mga na hardwood. Ayan. Yan, ito. Kung anong pong kahoy ito, parang arangan po yata to. Isang puno na yan. Then yan po yung area niya. May fruit berry, may santol, mayroong langka pa na puno. Yan, pababa naman po ako. Yung boundaryhan naman po nito, so napakaganda pa rin naman po. Flat, dito na po ako dumaan sa pinakantaas po na medyo apla niya na may overlooking po itong area na to. So pwede pa naman po natin siyang taniman ng mga fruit berry, mga nyug, saging, tapos mga rambutan, lansunis. So napakaganda po ng area na to. Ito po ay hindi tayo dito binabaha dahil mataas po ang area ng ating property. Yan po, mapapansin natin dyan, marami na po tayo dito mga kalapit bahay sa area po ng property na 3 hektarya na to. Yan, bali inikot ko na po, pinasok ko na yung loob. Bali doon sa may start po na binidyohan ko kanina, yung overlooking po doon, hindi lang po ako doon nagbaba dahil lang pagka reality po ng lupa niya medyo slope. Saan kuya, PD Road? Bali dito daw po sa area na to, tinuturo po sa akin itong kasama ko. So dito daw po sa boundaryhan ng baba ng karsada ng property na to, bubutasin daw ng PD Road. Papunta saan yan kuya? Papuntang barangay hall ng Santo Niño. Ayan, bali dito daw po sa area na to, dito na yung bubutasin na PD Road. Papunta naman po ng barangay Santo Niño. Ayun lang po yung barangay Santo Niño sa kabila po na yan, na area na yan. Andyan po yung pinakang barangay hall. So dito po yung dadaanan pa ng ating PD Road, barangay PD Road po ano. So kagandahan po nito, tumuhog po tayo ng sa baba pa, mayroon pa tayong na magiging frontage po ano. PD Road nito. Oo, yung papunta sa Yung papunta rin sa barangay hall. oo, barangay hall na ano.
Di ba't may Ayan, bali dito po yun na dadaanan pa po ito ng feed road. So ito na po yung property natin. Yan po medyo masukal na yan. Yan na po yung 3 hektarya. Oo nga pala ito. Yan, ito na po yung nasudsud na dati. Pinapasukan na po pala ito dati ng jeep daw. Na papunta naman po doon sa barangay hall Ito gagawa ito. ng Santo Niño. Bubuksan na yun. Ibaba. Ibaba yun ano? Ilaya. Ilaya. Santo Niño Ilaya po. Yan, mapapansin naman po natin. Kabila lang po na yan. Santo Niño Ilaya na po yan. Yung may center doon. Oo. Parusong na yun dito. Na may cover court. Oo. Oh, yun, doon po sa may covered court ng center, tapos barangay hall doon na po. Kaya magiging may karsada tayo sa taas na barangay road, umikot po siya dito sa baba. Ito naman po yung bagong bubutasin na may plano na po ito. So dito po sa area na to, yan yung property natin. Then pwede pa po natin itong i-develop na fish pond na po, itong area na to. Kung mapapansin po natin, ito po ay hindi nagkakate, no? Is bahay. Then yun po yung pathway, kabila na yan, may bahay na yan, pathway na po yan. Mapapansin po natin yung pathway po yun. Ito po yung nasasakupan pa ng ating property. Pwede po natin itong i-develop na palisdaan na lagyan po natin ng tilapia, hito. And bali dito po nung ngayong tag-init, so pasok na naman po dito ang ating jeep papunta po doon sa barangay hall. Magdi-deliver po sila ng mga materialis. So ito na po yung dating sinudsud po na karsada. Yan. So bali na amis lang po ako gawa ng hindi po kagad sa akin binanggit ni seller na dito pala po yung dinaanan pa ng karsada papunta naman po ng barangay Santo Niño Ilaya. So kaya napakaganda po nitong property na to. Inuulit ko sa mga buyer po namin dyan na gusto po mag-inquire at mag-avail nito. So contact na po kayo sa taas ng ating screen na yan. At yung hindi pa po naka-subscribe, pakipindot na rin po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga video po natin na ina-upload na murang property. So ito po ay 3 hektarya, tuhog ng barangay road na cemented road, then may paved road pa sa baba. So pinabibinta lang po sa atin ito ni seller, ninito na po niya sa madaling usap 1.8 po, neto na po sila sa presyo na yan. So napakamura po nito property na to. So habang mura, abil nyo na. So yan po, bali dito sa pathway na ito merong motor na nakakapasok. Ayan po, pabali papakita ko sa inyo. Yan may motor po nakakapasok. Ayun, may motor po siya dyan. Pasok po dito sa area ng property natin ang single na motor. Then dito naman po, pag ito na tambakan na, pasok na rin po dito sa atin na ito ang 4 wheels. So napakamura pa rin po nito sa mga buyer po dyan na lagi nag-aabang sa aking video. So hanggang dito na lang po.